Katalina, isa kang bulag. Paano mo matatalo ang isang malakas na alagad ng dilim na katulad ng aswang? Hindi lang ang mga mata ang may kakayahang makakita, ate. Ang talas ng pangdama, yun ang ginagamit ko para kalabanin ang aswang. Hindi ko man siya nakikita. Ngunit nararamdaman ko ang bigat at dilim ng aura niya. Sapat na yun para sa akin, para matukoy ko kung nasan siya. Catalina, wala nang aswang sa panahon ngayon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na mayroong aswang. Matagal nang walang aswang. Huwag kang magpapaniwala dyan sa kapatid mo, Perpetua. Kung kailangan na persahan mo siyang tumigil sa panggagamot, gawin mo, Perpetua. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Dark Shadow 101. Itago niya na lamang ako sa pangalang Perpetua. Katulad po ng iba, ako rin ay may karanasan kaugnay sa mga aswang at nais ko po itong ibahagi sa inyong channel. Sisimulan ko po ang aking kwento noong ako'y 18 taong gulang pa lamang. Magsilayas na nga kayo rito sa pamamahay ko! Tia Caridad, hindi niyo po kami pwedeng paalisin dito ni Catalina. At bakit hindi? Wala na ang ama ninyo. Patay na! Ano pang silbi niyo sa akin, ha? Magiging palamunin ko lamang kayo, lalo na yung kapatid mong bulag, Perpetua! Sa amin po ang bahay na to, kaya may karapatan po kaming manatili. Abat, hoy! Ang tapang mo namang bulag ka! Ako ang asawa ng ama niyo, kaya may karapatan ako sa lahat ng meron siya! Pero mga anak niya rin kami. Wala akong pakialam! Magsilayas na kayo! Layas! Huwag niyo naman pong itapon ang mga gamit namin, Tia Caridad. Ang titigas kasi ng ulo ninyo. Hindi kayo marunong makinig. Gusto niyo yata kaladkarin ko pa kayo palabas ng bahay ko, ha? Napakasama niyo, Tia Caridad. Huwag niyo na nga akong dramahan pa, Perpetua. Magsilayas na kayo ng kapatid mo. Mga peste kayo sa buhay ko! Umiiyak si Perpetua habang pinupulot ang mga damit nilang magkapatid. Kamamatay lamang ng kanilang ama at hindi nagdalawang isip ang kanilang madrasta na palayasin sila sa bahay. Habang pinipilit nilang pigilan ang hikbi, nararamdaman niyang mahinang tapik sa balikat. Paglingon niya, nakita niya si Catalina, ang kanyang kapatid na bulag, mula pa ng isilang. Naawa siya sa kalagayan nito. Si Perpetua ang nagsisilbing mga mata ni Catalina at hindi niya kayang pabayaan ang kapatid. Sa kabila ng sakit at hirap, alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Catalina. Saan na tayo ngayon pupunta, Ate Perpetua? Hindi ko rin alam, Catalina. Alam ko na! Ano? Sa simbahan! Pumunta tayo sa simbahan! Oo nga pala, Catalina. Munti ko nang makalimutan. Si Father Pascual, siya na lang ang pag-asa natin. Tayo na, ate. Pumunta tayo sa simbahan. Sige, tutulungan tayo ni Father Pascual. Tutulungan niya tayo, ate. Mabait si Father Pascual. Muling nabuhayan ng loob sina Perpetua at Catalina nang maalala nilang pari sa kanilang baryo. Mabait si Father Pascual. Palagi silang tinutulungan nito noon. Kaya't nagpa siya silang magbaka sakaling humingi ng tulong sa kanya. Pagkarating nila sa simbahan, agad nilang tinanong sa sakristan kung naroon si Father Pascual. Hindi naman nagtagal, dinala sila ng sakristan sa pari. Nakasuot pa ito ng sutana nang salubungin sila. Katatapos pa lang niyang magmisa para sa isang bagong kasal. Father Pascual, mano po? Mano po, Father Pascual? Kaawaan kayo ng Diyos. Oh, teka. Bakit dala ninyo ang bungkus ng damit ninyo? Ano ba ang nangyari? Pinalayas po kami ni Tia Caridad. Gusto po sana naming humingi sa inyo ng tulong, Father. Oh, Diyos ko.
Ano naman ang naisipan ni Caridad? Bakit niya kayo pinalayas? Lalong-lalo na kamamatay lang ng inyong amang si Nicanor. Pabigat lang daw ho kami sa kanya, Father. Ay, gusto niyo ba nakausapin ko siya upang pabalikin niya kayo sa bahay ninyo? Wag na po, Father. Mas magagalit lang po siya sa amin. Tama po si Catalina, Father. Eh kung ganoon, maaari naman kayong tumuloy dito sa akin. Pero puno na kasi ang kumbento. Mayroong bakanting kubo ang simbahan na pag-aari. Pwede kayong tumuloy doon. At bilang kapalit, maaari ninyong bantayan ang mga pananim doon ng gulay. Ayos ba yun sa inyo? Maraming salamat po, Father. Huwag po kayong mag-alala. Magtatanim po kami ni Catalina ng mga gulay. Pangako po, hindi po kayo magsisisi na tinulungan niyo kami. Maraming salamat po, Father Pascual. Panata ako ng tumulong, kaya wag na ninyo akong pasalamatan. Basta ugaliin ninyong hindi makakalimot sa pong may kapal, ha? Opo, Father. Hindi po. Palagi po kaming nagdarasal, Father, at nagpapasalamat sa Kanya. Masayang-masayang magkapatid dahil tinulungan sila ng mabait na pare. Agad silang nagtungo sa isang bahay kubo na pinahiram sa kanila. Medyo may kalayuan ito mula sa baryo at malapit sa gubat. Maliit lamang ang kubo, ngunit maaliwalas at tahimik ang paligid. Sa loob ay may isang kawayang mesa at 2 kawayang silya. Sa labas naman ay may maliit na balkonahe kung saan naroon din ang mga upuang gawa sa kawayan at isang munting mesa. Bagong lagay pa lang ng barnis sa mga bilog na kawayan, kaya't kumikintab ito sa sikat ng araw. Ang buong bahay ay gawa sa bilog na kawayan, kaya't maganda at maaliwalas itong tingnan. Habang tinitingnan ni Perpetua ang paligid, napansin niya nga tahimik lamang ang kapatid niyang si Catalina. Kaagad niya itong nilapitan. May kaba sa dibdib na baka may nararamdaman na naman ito. Catalina, ayos ka lang? Ang tahimik mo ah. Ate, may nakikita ka ba na kakaiba sa paligid? Wala naman. Bakit? May nararamdaman akong kakaiba, ate. Parang may mga matang nakamasid. Catalina, guni-guni mo lang yan. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Iba ang bulong ng hangin, ate. Catalina, walang kakaiba sa paligid. At saka narito lang ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Ganito din yung naramdaman ko noon nang mawala si tatay. Catalina, may kakaibang kakayahan si Catalina. Kahit siya'y bulag, nakakaramdam siya ng mga hindi pangkaraniwan sa kanyang paligid. Mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Dahil dito, tinuruan siya ng kanyang amang si Nicanor, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Ibinahagi nito kay Catalina ang kanyang mga kaalaman sa panggagamot at pag-unawang espiritual. Mabilis na natuto si Catalina kahit pa sa kabila ng kanyang kalagayan. Tanggap ni Perpetua na sa kabila ng kanyang pagsisikap na sundan ang yapak ng kanilang ama bilang isang albularyo, hindi siya magiging kasing husay ng kanyang kapatid. Ano na namang nararamdaman mo? Mga engkanto ba? Hindi. Ang kanilang amoy. Ang bigat ng kanilang presensya sa hangin. Katulad ng sumalakay kay Itay. Mga aswang. Ano? Ibig sabihin, sinundan tayo? Malakas ang kutob ko, ate. Meron silang pakay kay Itay noon. Kaya nila pinatay si tatay. Pero ano naman ang magiging pakay nila kay Itay? Magaling na albularyo si Itay, ate. Baka nakakasagabal si Itay sa mga aswang. Hindi ko maunawaan. Wala naman masyadong mga pag-atake ng aswang noon. Nararamdaman ko sila, ate.
Napapanaginipan ko rin si Itay. Binabalaan niya ako. Ano? Biglang nakaramdam ng takot si Perpetua sa sinabi ng kanyang kapatid. Napayakap na lamang siya rito. Pilit na pinapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya si Catalina na ngayoy tila tulalang nakatitig sa kawalan. Kung hindi mo alam na bulag ito, aakalain mong nakakakita siya. Ang mga mata ni Catalina ay normal kung titingnan. Parang mata ng isang taong may paningin. Bukod pa roon, nakakakilos siya ng maayos gamit ang kanyang kahoy na tungkod na sariling gawa ng kanilang amang si Nicanor. Oh, Catalina, gising na. Umaga na. Mag-uumpisa na tayong magtanim ng gulay ngayon. Ate, Nakatulog ka ba ng maayos? napanaginipan ko si tatay, ate. Ano? Anong sinabi niya sa'yo? Anong sinabi sa panaginip ha, Catalina? Ang sabi niya maghanda tayo. Pag-aralan ang mga orasyon. Dahil may paparating na panganib. Kung gano'n, kailangan natin pag-aralan ang mga orasyon na nasa kanyang kwaderno, Catalina. Pagkatapos natin kumain at magtanim ng gulay, pag-aaralan natin ang kwaderno. Opo, ate. Tulungan na po kita maghanda ng pagkain. Sige, iluluto natin yung mga gulay na kinuha natin kahapon. Maglalaga na rin ako ng kamote. Wala pa kasi tayong bigas at ulam eh. Ayos lang yun, ate. Masarap naman ang kamote. Tama ka. Halika na. Aalalayan na kitang tumayo nang makapagsimulaan na tayo. Gaya ng nakaugalian, sabay na kumain ng agahan ang magkapatid. Matapos nito, nagtungo sila sa bakuran upang magtanim ng mga gulay gamit ang mga binhing butil na ibinigay sa kanila ni Father Pascual. Napakaganda ng panahon ng araw na yon. Maaliwalas ang langit at banayad ang simoy ng hangin, kaya naman ganado ang magkapatid sa pagtatanim. Pagkatapos ng kanilang gawain, pumasok si Perpetua sa loob ng kubo at kinuha ang kwaderno ng kanilang ama mula sa lumang tampipi. Tahimik niya itong binuklat habang inaalala ang mga kaalaman at alaala ng kanilang ama bilang isang albularyo. Nangungulila na po kami sa inyo ni Catalina, Itay. Nakuha mo na ba ang kwaderno ni Itay, ate? Oo na. Sandali lang at lalabas ako. Oh, naririto na ang kwaderno. Babasahin ko sa'yo, tapos isa sa ulo mo. Sige, ate. Oh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo? Ate, nahihirapan ka ba sa akin? Nahihirapan? Bakit naman ako mahihirapan? Dahil bulag ako. Catalina, kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa amin ni Itay. Mas magaling ka pa nga kaysa sa normal na mga bata. Kasi ang iba, kumpleto ang mga paningin nila. Mga swail at tamad naman. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo, ate. Dahil nakatali ka sa sitwasyon ko. At hindi ko pinagsisisihan yon, Catalina. Kapatid kita at mahal kita. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Ako ang magsisilbing mga mata mo. Maraming salamat, ate. Walang anuman. Halika na. Pag-aralan na natin ang orasyon sa kwaderno ni Itay. Sige po. Pinag-aralan ng magkapatid ang nilalaman ng kwaderno ng kanilang ama. Tulad ng inaasahan ni Perpetua, mabilis na natuto si Catalina. Hindi siya pinapahirapan ng kapatid sa pag-unawa sa mga nakasulat doon. Tila likas na sa kanya ang kaalaman ng kanilang ama. Samantala, sa dati nilang bahay, naroon si Caridad, lasing at akmang papasok sana sa loob ng bahay nang marinig niyang kumpulan ng mga tao sa tindahan ni Marit. Napansin niyang siyang pinag-uusapan ng mga ito.
Ay, Mare, nakakaawa naman yung mga anak ni Nicanor, ano? Bulag na nga yung isa, abay pinalayas pa ni Caridad. Hindi man lang naawa. Bulag yun eh! Sinundan pa ito ng iba pang mapanuyang salita na lalong nagpainit sa ulo ni Caridad. Dahil dito, hinarap niya ang mga tao sa tindahan. Galit na handang manunggod. Hoy! Kayong mga peste kayo, ha? Tigilan niyo nga yung pagpipiesta niyo sa buhay ko, ha? Ano ngayon kung pinalayas ko yung mga anak ni Nicanor? Aba, dapat lang yun! Wala naman silang silbi sa akin. Hindi ako martir para magkanda kuwa sa pagbuhay sa kanila. Hindi na nga ako binigyan ni Nicanor ng marangyang buhay. Iniwan niyo pa sa akin yung mga anak niya. Mabuti sana kung ayos lahat eh. Pero may diferensya yung isa. Ano bang pakinabang sa akin ni Catalina? Bulag yung batang yon. Ay, nako. Grabe talaga si Ana. Sobra. Bakit hindi pa kayo umaalis? Gusto niyo bang batuhin ko pa kayo, ha? Sandali nga. Etong bagay sa inyo eh. Ay, naku. Umalis na! Magsilayas kayo! Umalis kayo rito! Yan! Ganyan! Tumakbo na kayo, mga buwisit! Kaagad na nagsipulasan ng mga tsismosa na nagkukumpulan sa harap ng tindahan ni Marita. Sa takot na batuhin nga sila ng lasing na si Caridad. Pero bago pa sila tuluyang tumakbo, may ilan pang nagsalita at sinabihan si Caridad. Napakasama mong tao! Wala kang puso sa ginawa mo kina Catalina at Perpetua! Ha? Samantala, sa bahay kubo ng magkapatid, katatapos lang nilang pag-aralan ang ilan sa mga orasyon mula sa kwaderno ng kanilang ama. Bigla namang dumating si Father Pascual. May dala itong isang may kalakihang plastic bag. Father Pascual, mano po, napadaan po kayo. Mano po, Father Pascual? Kaawaan kayo ng Diyos sa magkapatid. Dumaan ako upang tingnan ang kalagayan ninyo dito. Maayos ba naman kayo? Opo, ang ganda nga po nitong kubo at ang lawak din po ng taniman ng gulay. Sinadya talagang bilhin ang simbahan ng loteng ito upang mapagtamnan ng mga gulayin. Malaking tulong na rin kasi sa simbahan. O siya nga pala, may dala akong ilang kilong bigas at delata. May asukal at gatas din dyan. Nako, maraming salamat po, Father Pascual. Napakabuti niyo po sa amin. Walang anuman. Napakabuting tao din kasi ng inyong ama sa baryong ito bilang isang manggagamot. Sayang nga lang at maaga siyang kinuha sa atin. Oo nga po eh. Hindi nga po namin maiwasang malungkot. Lalo na ngayong wala na po si tatay. Huwag kayong mag-alala, Perpetua, Catalina. Alam kong palagi niya kayong binabantayan. May nararamdaman akong paparating. Ano? Father, ang isa po sa sakristan ninyo, tumatakbo po patungo rito. Oh, si Edsel yan. Ano kayang nangyari? Humahangos ang sakristana nang lumapit sa kanila. Bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Agad niyang sinabihan si Father Pascual na may natagpo ang bangkay ng isang matandang babae sa may gate ng simbahan. Laslas ang liig nito at wakwak ang tiyan. Kaagad na nahintakutan ng lahat, maliban kay Catalina. Agad silang nagtungo sa gate ng simbahan kung saan naroon ang kumpulan ng mga tao. Maririnig ang mga bulong-bulungan. Hala, baka aswang yan dito sa baryo natin. Ay nako, sayang. Wala na si Mang Nicanor. Kung kailan umaatake ang mga aswang, saka pa siya nawala. Nag-umpisa nang magsalita ng iba ng mga komento. Ngunit natahimik lamang ang lahat nang magsalita
si Father Pascual. Magsitahimik muna po tayo. Makinig muna tayo kay Father. Ganito kayo. Tumawag na po ang simbahan sa kinauukulan upang kuhanin dito ang bangkay na ito. At huwag muna po tayong magbigay ng ating mga sariling findings. Hindi natin alam kung sino ba talaga ang may gawa nito. Aswang ang may gawa niyan, ate. Catalina, baka may makarinig sa'yo. Hindi natin alam kung aswang nga. Ang mabahong amoy. Ganyan na ganyan ang amoy ng sugat ni Itay noon. Amoy ng isang nabubulok na bangkay. Catalina, Ate, hindi siya titigil. Nararamdaman ko ang kanilang pagmamasid. Catalina, Perpetua, pumasok na muna kayo sa kumbento. Opo, Father. Halika na, Catalina. Ate, kailangan nating maghanda. Mapapahamak ang baryo. Kapag itinago natin, kung hindi natin sila babalaan. Pero Catalina, wala tayong sapat na ebidensya na aswang nga ang may gawa. Nakakailang hakbang pa lamang ang magkapatid paalis nang mamataan sila ng isang matandang taga-baryo. Agad sila nitong itinuro at nagsalita. Ay, hindi ba mga anak niya ni Nicanor? Ay, baka damanan nila ang angking galing ni Nicanor sa pagiging albularyo. Ay, di ba mga kasama sa tingin ninyo? Baka nga may pinamana si Nicanor. Kaagad na napatigil sa paglalakad ang magkapatid. Humigpit ang hawak ni Perpetua sa braso ni Catalina. Hindi niya alam ang gagawin. Samantalang si Catalina ay nananatiling tahimik at kagaya ng inaasahan, si Father Pascual na naman ang muling nagsalita. Sandali lamang po. Hindi po ibig sabihin na mga anak sila ni Nicanor ay namana na nila ang angking kakayanan ng kanilang ama. Huwag na po natin silang guluhin. Hayaan muna natin silang makapagbabang luksa. Magsiuwi na lamang po kayo. At malalaman din natin ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kaawa-awang matandang ito. Halika na, Catalina. Umalis na tayo. Baka mamaya magpumilit sila na magtanong. Halika na. Sige po, ate. Hindi natin pwedeng ipaalam sa kanila na may karunungan tayo sa panggagamot. Lalo ka na, Catalina. Nauunawaan ko, ate. Pumasok ang magkapatid sa kumbento at tahimik na naupo sa bangkong gawa sa kahoy. Tahimik na inililibot ni Perpetua ang kanyang paningin sa buong paligid. Samantala, ang kanyang kapatid ay nananatiling walang imik. Maya-maya pa, pumasok si Father Pascual. Halatang problemado ito dahil sa mga nangyari. Pasensya na kayo. Nasaksihan niyo pa ang ganong klaseng krimen. Hindi ko maunawaan kung anong nangyayari sa panahon natin ngayon. Ano po ang sabi ng mga pulis? Baka daw adik ang may gawa. Hindi pa rin kumpirmado. Hindi po kaya aswang? Catalina, wala nang aswang sa panahon ngayon. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabing mayroong aswang. Matagal nang walang aswang. Hindi na po ligtas ang baryo tinago, Father. Huwag kayong mag-alala. Ginagawa na ng mga pulis ang lahat sa abot ng kanilang makakaya upang malaman kung sino ba talaga ang salarin. Mabuti naman po kung ganon, Father. O siya nga pala. Naalala ko ang sinabi ng isang matanda kanina. May nagmana nga ba sa inyo ng angking galing ni Nicanor? Wala po. Catalina, Ganun ba? Hindi niya man lang ba kayo tinuruan? Sinubukan niya po. Pero dahil bulag ako, wala ding nangyari. Hindi ko naman po kasi mabasa ang mga orasyon niya. Si ate naman walang hilig sa panggagamot. Ganun ba? Sayang naman. Ay,
Nawalan tayo ng isang magaling na albularyo na katulad ng inyong ama. Magaling pa naman siyang manggamot gamit ang mga herbal. Malaking tulong yun sa mga taong salat at walang kakayanang pumunta sa ospital. Napakunot ng noo si Perpetua nang mapatingin sa kanyang kapatid. Hindi niya maunawaan kung bakit nagsinungaling ito kay Father Pascual. Kaya naman, habang pauwi na sila pabalik sa kanilang tinutuluyang kubo, hindi na iwasan ni Perpetua na magtanong kay Catalina. Catalina, bakit ka nagsinungaling kay Father? Ate, hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala. Pero si Father Pascual yun, Catalina. Ang paring tumutulong sa atin. Alam ko, pero nararamdaman kong nasa paligid lang ang mga nilalang nakamasid sa atin. Kaya hindi dapat tayo magtiwala agad-agad. Sige, pero nakukonsensya lang ako dahil nagsinungaling tayo kay Father Pascual. Mauunawaan naman tayo ng Diyos kung bakit ko ginawa yun, ate. Iniisip ko lang ang kapakanan natin. Oo nga. Sige na, halika na nga. Umuwi na tayo at na makapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaagad na igineya ni Perpetua ang kanyang kapatid habang binabaybay nilang daan pa uwi. Habang naglalakad, natanaw ni Perpetua ang isang binatang paparating sa kanilang direksyon. Natatamaan ito ng sikat ng araw. Matangkad, maputi. Itim na itim ang buhok, singkit ang mga mata, matangos ang ilong at may magagandang ngiti. Bahagyang napahinto si Perpetua, dahilan upang mapatigil din si Catalina sa paglalakad. Magandang tanghali sa inyo. Sino siya, ate? Hindi ko siya kilala, Catalina. Ako nga pala si Gervasio. Kapatid ako ni Father Pascual. May kapatid si Father Pascual? Oo nga. Wala namang kaming alam na may kapatid pala siyang naririto sa Barrio Tinago. Kadarating ko lang kahapon. Magbabakasyon sana ako dito. Galing ako ng Maynila. Teka, ano nga palang pangalan ninyo? Ako si Perpetua at kapatid ko naman si Catalina. Ikinagagal ako kayong makilala. Catalina, Perpetua. Pasensya na kung hindi inabot ng kapatid ko ang kamay mong nakalahad ha. Bulag kasi si Catalina. Pasensya na. Hindi ko alam. Ayos lang. Sige, maiwan ka na namin. Ate, halika na. Umalis na tayo. Sige. Sandali. Oh, Pwede ko ba kayong makausap man lang ng matagal? pasensya na, Gervasio. Kailangan na naming umuwi ng bahay. Tayo na, ate. Oo, Catalina. Halika na. Nagmamadaling naglakad si Catalina habang hawak ang kanyang tungkod. Agad namang humabol si Perpetua. Litong-lito at nagtataka sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Pagsapit nila sa kanilang bahay kubo, kaagad na tinanong ni Perpetua si Catalina. Catalina, ano nangyari? Bakit nagmamadali ka ng lakad kanina? Mabuti na lang hindi ka natumba. Kakaiba lang ang pakiramdam ko sa lalaking yun, Ate Perpetua. Mukha naman siyang mabait, Catalina. Isa pa, kapatid siya ni Father Pascual. Basta, may kakaiba akong naramdaman sa kanya, ate. Ay, Catalina, hindi lahat ng tao masama. Matuto kang magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Lalo na ang mga taong tumutulong sa atin. Ganyan din nun si tatay, ate. Catalina, Huwag na nating ulitin ang pagkakamali ni Itay, ate. natahimik na lamang si Perpetua sa sinabi ng kanyang kapatid. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Masyadong mabait ang kanilang ama kahit pa sa mga taong hindi niya kilala. Kinabukasan, maagang naglabas sa ilog si Perpetua.
Habang naiwan naman si Catalina sa kanilang bahay, nakaupo ang dalagita sa may balkonahe. Habang hawak ang kanyang tungkod, nang bigla niyang maramdaman ang isang hindi pamilyar na presensyang papalapit. Sino yan? Catalina, ako ito. Si Gervasio. Anong ginagawa mo dito? Nais ko lang sanang dumalaw sa inyo. Wala ang ate ko. Bumalik ka na lang mamaya o kaya bukas. Hindi naman ate mo ang ipinunta ko dito eh. Ikaw, Ilang taong ka na? 20 anyos na ako. 13 anyos lang ako. Malaking bulas lang ang katawan ko at matangkad, kaya hindi ako madalas mapagkamalan sa aking edad. Catalina, Umalis ka na. Maghanap ka ng kaedad mo. Hindi kaagad nakapagsalita si Gervasio. Pinagmasdan niya ang anyo ni Catalina sa kanyang harapan. Kung hindi nito sinabi na 13 anyos pa lang siya, hindi mo aakalain. Matangkad ito para sa kanyang edad. May hubog na rin ang katawan. Maganda at maamo ang mukha nito. At mas kahali-halina ang inosenteng ganda kumpara kay Perpetua na mas mataray ang aura. Ngunit kung ikukumpara, mas matalas at prangkang magsalita si Catalina. Napabuntong hininga ang binata bago nagpaalam kay Catalina. Ngunit sa kanyang pagtalikod, naramdaman niya ang panibugho sa kanyang dibdib. Samantala, muli na namang dumayo si Caridad sa inuman. Suot ang isang sexy na damit. Pumasok ito sa inuman. At kaagad na nakaagaw ng pansin sa mga lalaking nakaupo sa gilid habang umiinom ng beer. Pogi, pwede ba ako makiupo dito sa tabi mo? Sige. Wala naman akong kasama eh. Thank you. Ako nga pala si Caridad. Pero pwede mo naman akong tawaging Carrie. Sige ba? Ako naman si Gervasio. Ngayon lang kita nakita dito, Gervasio. Dayo ka ba rito sa Barrio Tinago? Oo. Kapatid ako ni Father Pascual. Talaga? Aba, hindi ko alam na may kapatid pala na kasing gwapo mo si Father. Salamat. Sa Maynila kasi ako namamalagi. Oh, kaya naman pala. May ba ako? Bakit umiinom ko mag-isa? May problema ka ba? May babae kasi akong nagugustuhan. Kaso, hindi ko siya kaedad. Ibig mong sabihin, hindi ka pumapatol sa hindi mo kaedad. Ay, sayang. Tayo pa naman sana kita. Well, maganda at sexy ka nga. Talaga? Ikaw rin. Ang gwapo mo at ang laki ng muscles mo. Pwede bang haplusin yan? Oo naman. Gusto mo ipagpatuloy sa labas? Pwede. Your place or mine? Sa place mo na lang. Masayang masaya si Caridad habang nakakapit sa matitipunong braso ni Gervasio. Sa isip niya, maswerte siya dahil nakabingwit siya ng isang gwapo at batang-batang lalaki. Nilisan ng dalawang maingay na inuman at tumungo sa tirahan ni Gervasio. Samantala, kinabukasan ay maagang gumising ang magkapatid upang magtanim ng gulay. Ngunit hindi nila inaasahan ang biglaang pagdating ni Father Pascual. Father Pascual, ang aga niyo po ah. May kailangan kayong malaman ni Catalina, Perpetua, Tungkol po saan, Father? tungkol sa madrasta ninyo. Ano pong tungkol kay Tia Caridad? Huwag kayong mabibigla. Pero natagpuan ang katawan niya sa ilog. Wala nang buhay. Wakwak ang tiyan. Walang lamang loob. At laslas din ang lieg. Ano po? Diyos ko,
Nasaan na po ang katawan niya? Dinala na po ba sa morgue? Sa pagkakaalam ko ay oo. Ate, umuwi na tayo sa bahay natin. Kunin din natin ang katawan ni Tia Caridad. Father, pwede ho bang pagdausan ng misa si Tia Caridad? Oo naman. Gagawin ko yan. Hindi makapaniwalang magkapatid na sina Catalina at Perpetua sa sinapit ng kanilang madrastang si Caridad. Pagbalik nila sa kanilang bahay, marami silang narinig na chismis tungkol sa mga pinagagagawa nito bago namatay. Ayon sa mga tao, huling nakita si Caridad madaling araw noong araw na natagpuan ang kanyang bangkay. Pasuray-suray daw ito sa kalasingan. Mag-isang naglalakad sa daan at naghahamon pa ng away. Lalo namang naguguluhan ang mga taga-baryo Tinago. Hindi nila alam kung sino o ano talagang pumatay kay Caridad at sa matandang natagpuan sa labas ng gate ng simbahan. Nailibing na si Tia Caridad, katulad ng gusto mo, Catalina. Hindi na pinatagal pa ang lamay. Nakakasulaso kasi ang amoy, ate. Hindi yun gawa ng isang normal na tao lamang. Gawa yun ng aswang. Pero Catalina, anong gagawin natin? Paano natin lalabanan ng mga aswang? Kapag pinunterya tayo ng aswang, wala tayong magagawa kundi lumaban, ate. Pero paano? Yung mga pangontrang itinuro sa atin ni Itay, ang mga orasyon niya, matutulungan tayo noon. Natatakot ako, Catalina. Paano kung mamatay ako? Paano ka? Huwag kang magsalita ng ganyan, ate. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi lubos maisip ni Perpetua ang pangamba para sa kalagayan ni Catalina. Bulag ang kanyang kapatid. Kahit pa may kaalaman nito sa mga pangontra laban sa mga aswang, wala pa rin itong sapat na laban dahil sa kapansanan nitong hindi nakakakita. Nakakaramdam siya ng matinding pagkahabag para kay Catalina. Kinabukasan, nagtungo si Perpetua sa tindahan ni Marit upang bumili ng miswa at hebi para sa kanilang umagahan. Ngunit sa kanyang paglalakad, napansin niyang isang pamilyara na figura. Perpetua, Gervasio, anong ginagawa mo dito? duman ako sa bahay kubo na tinitirhan nyo dati. Umalis na pala kayo doon? Oo. Bumalik na kami dito sa dati naming bahay. Namatay na kasi yung madrasta namin na nagpalaya sa amin. Sino? Si Tia Caridad. Caridad? Teka, tama. Natatandaan ko na. Ha? Ang alin? Nakainuman ko kasi siya nung nakaraang gabi. Magkasama kayo nung gabing namatay siya? Oo. Pero pagkatapos naming mag-inuman, umuwi na ako. At umuwi na rin siya. Wala kang ideya kung sinong pumatay sa kanya? Wala eh. Hindi ko alam kung sino ang kriminal na may gawa sa kanya nun. Nagtataka man, hindi na inusisa pa ni Perpetua ang binata. Matapos niyang mabili ang mga kailangan, nakiusap ang binata na kung maaari siyang sumama sa kanilang tahanan. Wala nang nagawa si Perpetua kung hindi ang pumayag. Pagkarating nila sa bahay, naroon si Catalina. Agad itong napakunot ng noo nang maramdaman niyang may ibang kasama ang kanyang ate. May iba kang kasama, ate? Oo, Catalina, si... Gervasio? Paano mo nalaman? Magandang umaga sa'yo, Catalina. Pati ba naman dito, nasundan mo kami? Catalina, huwag ka namang ganyan kay Gervasio. Pasensya ka na sa kapatid ko, ah. Ano ka ba? Ayos lang. Catalina, gusto ko lang naman kayong kumustahin ng magkapatid. Maayos naman kami. Pwede ka nang umalis. Catalina, huwag kang bastos sa panauhin natin, ha? Hindi natin siya panauhin, ate. Klaro pa sa sinag ng araw na sinusundan niya tayo. Catalina, huwag kang ganyan.
Wala namang masamang intensyon si Gervasio. Pero ate, Dito siya kakain ng agahan. Kasalo natin. Perpetua, wag na. Nakakahiya naman. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kapatid ko. Dito ka lang ah. Magluluto lang ako. Lihim na napangiti ang binata nang makita niya ang inis ng magandang mukha ni Catalina. Namumula ito, hindi sa hiya, kung hindi dahil sa inis. Samantala, si Catalina naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman tuwing nasa paligid ang binata. May kakaiba itong aura, mabigat at parang may itinatagong bagay na hindi niya mawari. Hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi ito napapansin ng kanyang ate. Marahil ay nabighani na si Perpetua sa taglay na kagwapuhan ng binata. Lalo na't minsan ay nabanggit nitong gwapo raw si Gervasio. Habang nasa hapagkainan sila, hindi maiwasan ni Catalina ang mapangiwi. Dinig na dinig niya kung paano asikasuhin ni Perpetua ang binata. Tila ba espesyal na bisita o higit pa roon. Gervasio, heto ang kape. Ako ang nagtimpling yan. Gustong gusto ng tatay ko yan kasi masarap daw. Salamat, Perpetua. Masarap nga. Ikaw, Catalina, gusto mo ba ng kape? preskong gatas ng baka ang iniinom ko. Salamat na lang. Talaga? May bagong anak na baka sa pastulan ni Kaapyong. Gusto mo bang ihingi kita? Huwag na. Naku, Gervasio. Gusto mo ako na lang ang ikuha mo? Mahilig din ako sa gatas. O sige, pwede naman. Kailan tayo magtutungo ron? Pwede tayong pumunta doon pagkatapos natin kumain. Hindi mapigilan ni Catalina ang mainis sa ikinikilos ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi nitong mahilig siya sa gatas, pero ang totoo ay nasusuka siya rito. Mas hilig talaga niya ang tableya. Siya lang naman sa kanilang dalawa ang mahilig uminom ng gatas. Pagkatapos nilang kumain, inaya siya ng binata na sumama sa kanila, pero umayaw siya. Mas gugustuhin niya pang mag-isa kesa makisama sa dalawa. Pagsapit ng dilim, ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang kapatid. Agad siyang nakaramdam ng kaba, lalo na nang maramdaman niya ang isang kakaibang aura sa paligid. Parang may masamang presensya na nagmamasid. Nasaan ka na ba, ate? Gabi na. May naririnig akong mga yabag. Sino yan? Catalina! Gervasio? Nasaan ang ate ko? Anong ginawa mo sa kanya? Relax. Wala akong ginawa sa ate mo. May binili lang siya sa tindahan. Kanina mo pa ba akong pinagmamasdan? Oo. Hindi ko kasi mapigilang pagmasdan ka sa malayo. Pedophilia ka ba? Catalina, mabigat na akusasyon yan. Wala akong ginagawang masama. Sa ngayon wala pa. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Hindi mo naman ako kilala. At lalong-lalo na hindi mo ako nakikita dahil bulag ka. Pero kung husgahan mo ako, wagas. May hindi nakikita ang mga mata na nararamdaman ng isang tulad kong hindi binayayaan ng paningin. Gervasio, wag na wag kang magkakamaling saktan ng ate ko o gawan siya ng masama. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata. Tila ba nakaramdam siya ng takot sa sinabi ng bulag na si Catalina. Ewan ba niya, kahit bulag ito, pakiramdam niya ay alam nito ang bawat kilos at galaw niya. Nasa ganoon silang ayos nang dumating si Perpetua. May dala itong gulay na papaya at sardinas. Nagpalipat-lipat ng tingin nito kina Gervasio at Catalina bago tuluyang nagsalita. Anong nangyayari dito? Bakit ang tahimik niyo? Wala naman, Perpetua. Siya nga pala. Kailangan ko nang umuwi. Ha? Wag na muna.
Dito ka na kumain. Magluluto ako ng ginisang sardinas sa papaya. Saluhan mo na kami. Sa susunod na lang. Sige, maiwan ko na kayo. Catalina, aalis na ako. Salamat ulit, Perpetua, ah. Sandali lang! Catalina, anong nangyari? Bakit biglang nagpa siyang umuwi si Gervasio? Hindi ko alam, ate. Imposibleng hindi mo alam, Catalina. Nag-usap na kami kanina. Ang sabi niya dito siya maghahapunan. Tapos biglang nagbago ang isip niya. Hindi ko talaga alam, ate. Bakit ba ang init ng dugo mo sa kanya? Mabait naman siyang tao. Heto nga oh, ikinuha kanya ng preskong gatas. Tapos ganyan ka pa sa kanya? Ate, hindi ko siya inuutusan na kunan ako ng preskong gatas. Isa pa, mabigat ang aura niya. Hindi mo ba nararamdaman yun? Catalina, hindi porket mabigat ang pakiramdam mo, ibig sabihin ay masama na silang tao. Hindi mo pa nga binibigyan ng pagkakataong kilalanin yung tao. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, ate. Wala kang dapat ipag-alala. Ayos lang ako. At mabait na tao si Gervasio. Naging ugat ng hindi pagkakaunawaan ng magkapatid ang binata. Tuwing dumadalaw ito sa kanilang bahay, hindi lumalabas si Catalina. Napapansin naman ni Perpetua na palaging palingalinga ang binata na tila ba may hinahanap. Palagi rin itong may dalang preskong gatas kahit pa sinabi na ni Perpetua na mas mahilig siya ng tableya. Dahil dito, nakaramdam siya ng tampo at hindi mapigilang sitahin ang binata. Bakit ba palagi kang may dalang preskong gatas? Di ba sinabi ko na sa'yo, mas gusto ko ang tableya. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Perpetua. Gusto ko lang kasing gumana ang pakiramdam sa akin ng kapatid mo. Pero bakit, Gervasio? Siyempre, kapatid mo siya. Ako na ang bahala sa kapatid ko. Hindi lang kasi siya sanay na mayroong ibang lalaki na pumupunta dito. Kaya nga gusto ko na gumana ang loob niya sa akin. Hindi malaman ni Perpetua kung ano ba talagang dapat niyang maramdaman. Mahal niya ang kanyang kapatid. Ngunit unti-unti na rin siyang nahuhulog sa binatang si Gervasio. Hindi niya maipagkakaila sa kanyang sarili na nagsiselo siya sa atensyong ibinibigay kay Catalina. Mas mukha pa tuloy na si Catalina ang nililigawan nito, lalo na't sa dami ng mga regalong ibinibigay nito sa kanyang nakababatang kapatid. Samantala, lumipas ang mga araw at isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbala sa buong baryo. Isa na namang biktima raw ng aswang, ngunit sa pagkakataong ito, buhay pa ang biktima. Narinig ni Catalina ang balita habang siya'y nasa kanilang bakuran. Nasaan ang biktima? Maaari ko ba siyang mahawakan? Catalina, anong ginagawa mo? Nais ko lang malaman kung magagawa ko siyang tulungan, ate. Pero paano, Catalina? Gagamutin mo siya? Paano kung umasa ang mga tao na kaya mo siyang gamutin? Walang masama kung susubukan ko, ate. Dalhin niyo ako sa sinasabing biktima ng aswang. Makiusap. Catalina! Walang nagawa si Perpetua kung hindi ang sumunod sa kanyang kapatid. Dinala siya ng mga tao sa bahay ni Agapito, kung saan nakahiga ang anak nitong si Nene na umuungol sa sakit. Lumapit si Catalina, hinawakan ng bata at marahang bumulong ng isang orasyon. Maya-maya lang, kumalma ang bata. Agad na nagkomento ang mga tao sa nasaksihan. Narinig pa nilang bulong-bulungan ng ilan. Nako! Labanan ni Catalina ang galing ni Nicanor! Hindi na tayo dapat na mabahala, mga kababaryo! Meron na tayong bagong albularyo! Mabuhay ang albularyo! Pagkatapos gamutin ni Catalina ang bata, binigyan niya ito ng mga pangontra na mahigpit na binalaan na huwag munang lalabas ng bahay. Pagka-uwi sa kanilang tahanan, agad siyang kinausap ni Perpetua. Catalina, bakit mo ginawa yun? Ngayon alam na ng mga tao na marunong kang magpagaling.
Gusto ko nang tumulong, ate. Marami nang nabibiktima ang mga aswang. At habang nananahimik tayo, mas lalo silang naghahasik ng lagim. Paano kung balikan nila tayo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin noon? Maaaring pinatay nila si Itay dahil isa siyang albularyo. Iniligay mo ang buhay natin sa kapahamakan, Catalina. Ate Perpetua, hindi kita maunawaan. Dati naman proud ka kay Itay. At gusto mong tulungan ng mga taga-Baryo Tinago. Kaya nga nag-aral ka rin manggamot, di ba? Noon yun, Catalina. Dahil ba kay Gervasio? Mahal ko na siya, Catalina. At gusto kong bumuo ng pamilya kung sakaling alukin niya ako ng kasal. Hindi makapaniwala si Catalina sa sinabi ng kanyang ate. Ngunit wala naman siyang magagawa kung talagang magdidesisyon nitong mag-asawa. Hindi naman siya nito responsibilidad. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naging mas madalas ang pagdalaw ni Gervasio sa kanilang bahay. Lalo na nang sagutin ni Perpetua ang pag-ibig na inaalok nito. Samantala, lalong umugong sa buong baryo ng Tinago ang husay ni Catalina sa panggagamot. Maraming taong dumadayo sa kanilang tahanan upang magpagamot. May isang matanda pang nagsabi na malakas ang espiritual na diwa ni Catalina. Kahit pa ito ay bulag. Sa kabilang dako naman, inis na inis si Perpetua sa kasintahan nitong si Gervasio. Nakakainis si Gervasio. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako inaalok ng kasal. Hindi ba ilang buwan pa lang naman kayo? Kahit na, Catalina. Palagi ako nagpaparinig sa kanya na gusto ko nang bumuo ng pamilya. Pero parang bingi siya. Parang wala siyang naririnig. Baka wala pa sa isip niyo magpakasal, Ate Perpetua. At kailan niya gusto? Kapag matanda na kami. Ate, 18 ka pa lang naman ah. Ang bata mo pa. Catalina, wala naman sa edad yun eh. Kaya niya naman na akong buhayin. May maganda siyang trabaho. May sakahan sila. Hindi ko maisip kung ano pang humahadling sa kanya para hiyain ako magpakasal. Hindi ko rin alam, ate. Tigilan mo nga muna yung pagdikdik mo ng halamang gamot na yan. Hindi ka naman binabayaran mga taong ginagamot mo. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Oh, bakit? Totoo naman. Ikaw itong pagod na pagod sa katutulong sa kanila. Tapos na hindi ka man lang maabutan ng bayad kahit 100 man lang. Ate, masaya ako sa ginagawa ko. Ewan ko sa'yo. Pareho kayo ni tatay. Napailing na lamang si Catalina sa mga sinasabi ng kanyang ate. Ibang-iba na ang ugali ni Perpetua. Hindi na itong dating maunawain at mabait na kapatid. Simula na maging kasintahan nito si Gervasio, tila ba nagbago na ito. Naging magaspang na rin ang ugali at pananalita. Nasa ganun silang ayos nang bigla nilang marinig ang kapitbahay nilang si Marit na sumisigaw, tila takot na takot. 7:00 na noon ng gabi, kaya karamihan sa mga tao ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay. Muling narinig ang sigaw ni Marit. Mas malakas, mas desperado na ngayon. Aniya, may aswang. Tulungan daw siya dahil inaatake siya ng aswang. Agad namang nagsilabasan at nagsitakbuhan ng mga kapitbahay upang tulungan si Marit. Ngunit huli na ang lahat. Ang naiwan na lamang ay ang nakakakilabot na pagaspas, hudyat na meron ngang aswang. Mga kapitbahay, maghanda kayo! Hindi lang ito ang susunod na pag-atake sa atin ng mga aswang. Magtulungan tayo para mapuksan natin sila. Catalina, tama na nga. Umuwi na tayo. Ate, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga kabaryo natin. Sigurado ako nakikita mo ang sinapit nila Aling Marit. Hindi ka ba naawa sa kanila? Paano mo naman lalabanan ng mga aswang? Nagdududa ka ba sa kakayahan ko, ate? Dahil ba bulag ako? Ikaw ang nagsabing yan, hindi ako. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko to ng mag-isa. Hindi mo na ako kailangang alalayan pa. Wala naman akong sinabing ganoon, Catalina. Naiintindihan ko, ate. Alam
Alam kong nagiging pabigat na rin ako sa'yo. Catalina! Matapos maglagay ni Catalina ng mga pangontra sa mga bahay-bahaya ng kanilang mga kabaryo, ay umuwi na rin sila. Kakauwi pa lamang nila nang tumating si Gervasio. Kaagad na nagpaalam si Catalina na papasok na sa kanyang silid upang magpahinga at naiwan ang magkasintahan sa balkonahe. Doon inilabas ni Perpetua ang kanyang mga hinaing tungkol sa kapatid. Perpetua, kumalma ka. Paano ako kakalma? Gusto ko lang naman ng normal na buhay. Ngayon hindi na. Kasi marami nang nakakaalam na marunong siyang manggamot. Nabanggit ko nga yun kay Father Pascual. Nagtanong daw siya sa inyo noon kung may kakayanan kayo. Kagaya ng inyong ama. Pero nagsinungaling daw kayo. Ideya ni Catalina yun. Ayaw niya kasi na may makaalam dati na marunong siyang manggamot. Anong nangyari? Bakit nagbago ang isip niya? Hindi ko alam. Basta na lang nagbago ang isip niya. At ngayon, isinasakripisyo niya ang sarili niya sa pagtulong. Perpetua, kailangan mong kumbinsin ang kapatid mo na tigilan na ang paggagamot niya. Gervasio, Dahil wala naman siyang mapapala sa pagtulong sa mga tao. sinulsula ng binata si Perpetua na patigilin si Catalina sa panggagamot sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tila ba sunod-sunuran si Perpetua sa bawat sabihin ng binata, lalo na kapag tinititigan siya nito. Para bang nahihipnotismo siya sa ganda at lalim ng mga mata ni Gervasio. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong dumami ang mga biktima ng aswang sa kanilang baryo. Isang gabi, mag-isa lamang si Catalina sa kanilang bahay nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak sa bubungan. Malakas ang kanyang kutob na isang aswang ang nasa paligid. Kaagad niyang inihanda ang kanyang mga pangontra. Kasabay nito, narinig niyang malakas na pagkulo ng mahiwagang langis na nakalagay sa isang maliit na tapayan. Isang siguradong palatandaan na may aswang sa kanilang paligid. Naaamoy at nararamdaman ko ang bigat ng presensya mo, aswang! Kung ayaw mo mamatay, lumayo ka sa aming tahanan! At tigilan mo ang pagpatay sa mga tao dito sa Baryo Tinago! Patuloy pa rin ang pagaspas ng mga pakpak sa bubong. Ihahanda ko ang mga pangontra ko. Mag-isa lamang ako dito sa bahay. Siguro ay matagal niya na akong minamanmanan. At naghihintay lamang ng pagkakataon para sumalakay. May narinig akong malakas na kalabog sa likod bahay. Ibig sabihin, naroon ang aswang. Kaagad na tinungo ni Catalina ang likod bahay. Dahil kabisado niya ang paligid, ay para bang hindi siya bulag habang naglalakad patungo roon. Pagkalabas niya, agad niyang naamoy ang mabahong singawa ng nilalang. Kasunod nito, naramdaman niya ng bahagyang pagyanig ng lupa, dulot ng mabibigat na hakbang nito. Papalapit sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng aura nito at nang maramdaman niyang susuguri na siya ng nilalang, walang pag-aalinlangang hinataw niya ito gamit ang kanyang binditadong tungkod. Isang malakas na sigaw ang binitawan ng nilalang matapos itong tamaan. Sige, lumapit ka, aswang. Hindi ka sasantuhin ng aking tungkod. Hindi mo rin ako basta malalapitan dahil sa aking suot na talisman. Nararamdaman ko ang unti-unti niyang pagbangon. Susugurin niya ako sa kaliwa ko. Ngayon, tutusukin ko siya ng matalas kong tungkod. Muling umalingaw-ngaw
ang nakatatakot na boses ng aswang. Dumadaing sa sakit. Dumudugo ang tagiliran nito matapos tusukin ni Catalina gamit ang kanyang binditadong tungkod. Pagkatapos noon, narinig na lamang ni Catalina ang pagaspas ng pakpak, hudyata na umaalis na ang nilalang. Maya-maya pa, narinig niya ang tinig ng kanyang ate na si Perpetua na tila babalisa at hinahanap siya. Catalina! Catalina, nasan ka ba? Ate, nandito ako. Nandito ka lang pala. Nag-alala ako sa'yo. Pagdating ko wala ka. Sinugod ako ng aswang, ate. Nakalaban ko siya. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, ate. Nais niya akong biktimahin. Pero hindi siya nagtagumpay. Nasugatan ko siya. 2 beses ko siyang nasugatan, ate. Paano mangyayari yun? Catalina, isa kang bulag. Paano mo matatalo ang isang malakas na alagad ng dilim na katulad ng aswang? Hindi lang ang mga mata ang may kakayahang makakita, ate. Ang talas ng pangdama, iyon ang ginamit ko upang kalabanin ng aswang. Hindi ko man siya nakikita. Ngunit nararamdaman ko ang bigat at dilim ng aura niya. Sapat na yon para sa akin. Para matukoy kung nasan siya. Tama ng kalokohan mong ito. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Pero, ate, Tama na sabi. Ayoko nang marinig pa ang iba mo pang sasabihin. Pumasok na tayo sa loob. Madali ka! Hindi na muling kumibo si Catalina at nagpatianod na lamang habang inaakay siya ni Perpetua papasok sa loob ng kanilang bahay. Ramdam niyang pagkadismaya ng kanyang ate sa mga ginagawa niya. Isang bagay na hindi niya maunawaan dahil noon pa man alam niyang gustong-gusto ni Perpetua na sundan ang yapak ng kanilang ama bilang isang albularyo. ate, bakit bigla kang naging ganyan? Anong sinasabi mo? Biglang nagbago ang ugali mo, ate. Ayaw mo nang tumulong ako sa mga tao. Samantalang, dati ikaw ang nangunguna sa pagtulong. Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa aswang. Gusto mong malaman kung bakit? Bakit nga ba, ate? Dahil tama si Gervasio. Wala kang mapapala sa panggagagamot mong yan. Sinasayang mo lang ang oras mo sa pagtulong sa mga taong yan. Ate, hindi sila mga basta tao lang. Mga kabaryo natin sila. Ilang beses din nila tayong tinulungan noon. Basta, tigilan mo na yung panggagamot mo, Catalina. Ate, simula na naging kasintahan mo si Gervasio, nagiba na ang ugali mo. Namulat lang ako sa realidad, Catalina. Wala kang mapapala sa pagtulong mo. Tingnan mo ang nangyari kay tatay. Namatay dahil sa panggagamot niya. Pero masaya ako sa ginagawa ko, ate. Pwes hindi ako masaya, Catalina. Kapag hindi ka tumigil dyan sa ginagawa mo, iiwanan talaga kita. Masama ang loob ni Catalina dahil sa tinuran ng kanyang ate. Ngunit hindi niya kayang talikuran ang pagtulong sa mga tao. Kaya kahit labag sa loob ni Perpetua, ipinagpatuloy pa rin ni Catalina ang panggagamot. Labis itong ikinagalit ni Perpetua. Kaya sa tindi ng sama ng loob, nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan upang doon magpalipas ng sama ng loob. Perpetua? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka? Isa-isa lang ang tanong. Umalis ako sa bahay dahil maraming tao. Hindi naman matigil ni Catalina ang ginagawa niya. Teka, bakit may dala kang gasa? May sugat ka ba? Wala. Si Father Pascual na sugatan. Kaya nilinisan ko. Talaga? Kumusta si Father? Okay lang ba siya? Anong nangyari? Kaunting aksidente lang. Halika. Doon muna tayo sa kusina. Gusto mo ng juice?
Sige, mango juice na lang. Dapat, kapag pumupunta ka dito, nagsasabi ka. Para naman hindi ako mabigla. Gervasio, kasintahan mo naman ako. Kailangan pa ba yun? Oo. Dahil paano kung wala pala ako? Tapos si Kuya, si Father Pascual. Siya lang nandito. Sorry na, huwag ka na magalit. Ano nga ulit yung sinabi mo tungkol sa kapatid mo? Ayun, hindi nakinig sa akin. Nanggagamot pa rin. Kagabi nga sinabi niya na may nakasagupa daw siyang aswang. Tinamaan niya raw ng 2 beses. Ha? Gervasio, ayos ka lang ba? Bigla kang natigilan. Ayos lang ako. Tsaka isipin mo nga, paanong malalabanan ni Catalina ang aswang? Bulog siya. Kahit pa sabihin niyang magaling siya sa larangan ng panggagamot, hindi ako maniniwalang kaya niyang makipagsabayan sa aswang pagdating sa labanan. Tama ka. Huwag kang magpapaniwala dyan sa kapatid mo. Kung kailangan na puwersahin mo siyang tumigil sa panggagamot, gawin mo, Perpetua. Sa hindi malamang dahilan, napatango na lamang si Perpetua kay Gervasio bilang pagsang-ayon dito. Sa mga oras na yun, walang mas mahalaga kay Perpetua kung hindi ang lalaki at ang nararamdaman niya para rito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dinala siya ni Gervasio sa dating kubo na minsang pinatirhan sa kanila ni Father Pascual. Doon, sa unang pagkakataon ay may nangyari sa kanila. Masayang-masaya si Perpetua. Umaasang pakakasalan siya ni Gervasio. Gervasio, may nangyari na sa atin. Ikaw ang unang nakagalaw sa akin. At masaya ako, Perpetua. Gervasio, kailan tayo magpapakasal? Kasal? Teka, bakit parang gulat na gulat ka? Gervasio, may nangyari na sa atin. Dapat lang napanagutan mo ko. Perpetua, hindi pa ako handa. Napakalaking responsibilidad ng pag-aasawa. Mga bata pa tayo, para dyan. Bakit mo ako ginalaw? Kung wala ka naman palang balak na pakasalin ako. Perpetua, darating tayo dyan. Pero hindi pa sa ngayon. I-enjoy muna natin tong ginagawa natin. Ang mahalaga naman magkasama tayo, di ba? Nagmamahalan tayo, di ba? Yun ang mahalaga. Pero pakakasalan mo talaga ako? Oo naman. Pakakasalan kita. Mahal na mahal kaya kita. Nag-aalangan man ay yumakap na lamang si Perpetua sa hubad na katawan ni Gervasio. Hindi niya kayang mawala ang lalaki sa kanyang piling. Samantala, lumipas pa ang mga araw at mas lalong dumadami ang mga nagpapabalitang biktima ng mga aswang. Nagkakagulo na ang mga tao sa baryo at marami ang humihingi ng tulong kay Catalina. Agad namang gumawa ng paraan si Catalina upang pakalmahin ang mga nagkakagulong mga tao dulot ng takot. Matapos niya silang pulungin at bigyan ng mga paalala at pangontra, unti-unti na ring nagsiuwian ang mga tao. Saktong pag-uwi noon ni Perpetua, hindi nalingid kay Catalina ang ginagawa ng kanyang ate. Marami na rin siyang naririnig na chismis tungkol dito at kay Gervasio. Hindi ka talaga titigil sa pagtulong sa mga taong yan, Catalina? Masaya ako sa ginagawa ko, ate. Inaaksaya mo lang ang oras mo sa mga taong yan. Wala kang mapapala sa pagtulong sa kanila. Meron, ate. Masaya ako na may naililigtas akong buhay. At ang buhay mo, kailan mo balak ayusin? Ikaw, ate. Kailan mo balak ayusin din ang buhay mo? Bakit ka pumapayag na makipagsiping nang hindi ka naman kasal? Ang bastos ng bibig mo! Oh, Catalina, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Ayos lang. Sige.
Maiwan na kita, ate. Kailangan ko rin magpahinga. Teka lang. Catalina! Catalina, sorry. Hindi ko sinasadya. Nadala lang naman ako ng emosyon ko. Catalina! Ay, Diyos ko. Ano ba itong nagawa ko? Bakit sinaktan ko ang kapatid ko? Matapos ang tagpong yun, hindi maiwasan ni Catalina ang makaramdam ng tampo sa kanyang kapatid. Ni minsan kasi ay hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay, lalo na ng kanilang ama. Lumipas pa ang mga araw at patuloy na dumarami ang mga biktima ng aswang sa kanilang baryo. Pare-pareho ang uri ng pagpatay, malalim na sugat, nawawalang lamang loob. Kaya mas lalong bumalot ang takot sa baryo Tinago. Dinig na dinig mula sa loob ni Catalina ang mga usapan ng mga tao sa labas. Ako, ay dapat kumilos na tayo. Oo nga. Dapat nating hanapin at patayin ang mga aswang. Ay, dapat tulungan tayo ni Catalina. Siya ang albularyo ng ating baryo. Matutulungan niya tayo. Iilan lamang ito sa mga usapang maririnig mula sa mga taong nagkukumpulan sa labas ng kanilang tahanan. Dala ng takot at pag-asa na may tutulong sa kanila. Huwag mong sabihing tutulungan mo silang tugisin ang sino mang aswang na yan, Catalina. Sa akin sila umaasa, ate. Kaya oo, tutulungan ko sila. Nahihibang ka na ba talaga? Gusto ko nang matapos ang kasamaan ng aswang na yon na gumagambala sa ating baryo, ate. At sigurado ko, siya rin ang aswang na pumatay kay Itay. Bahala ka. Kung ayaw mong makinig sa akin, aalis na muna ako. Doon ako tutuloy kay Gervasio. Sige, kung yan ang tingin mong makabubuti, ate, hindi ako magmamakaawang wag mo kong iwan. Bahala ka, Catalina. Ang tigas ng ulo mo. Kaya mo naman na sigurong alagaan ang sarili mo. Gaya ng sinabi ni Perpetua, tuluyan na nga itong umalis, dala ang iilan sa kanyang mga gamit. Hindi maiwasan ni Catalina ang makaramdam ng lungkot. Sa murang edad, sa dami ng mga obligasyong nakaatang sa kanyang balikat, pinipilit pa rin niyang tibayan ang kanyang kalooban. Samantala, sa kumbento naman, hindi makapaniwala si Gervasio nang datnan si Perpetua na dala-dala ang mga gamit nito. Ngunit wala rin siyang nagawa nang sitahin sila ng nakatatandang kapatid niyang pare. Hindi pwede ang ginagawa ninyo, Gervasio. Para kayong naglalaro ng bahay-bahayan. Kailangan mong pakasalan si Perpetua. Opo, kuya. Maiwan ko na kayo. Perpetua, ano bang pumasok dyan sa utak mo? Bakit ka pumunta dito? Tapos may dala ka pang gamit? Gervasio, ayoko munang manatili sa bahay. Ayaw makinig sa akin ni Catalina. Pagkatapos ngayon, nagbabalak silang tugisin ang aswang na sumasalakay dito sa baryo Tinago. Ano? Kailan nila balak gawin yun? Hindi ko alam. Kaya nga umalis ako sa bahay dahil pagod na ako kay Catalina. Perpetua, hindi ka dapat pumunta dito. Ano bang sinasabi mo? Basta, Mainit ang ulo ni Gervasio ng buong araw na yun at hindi maunawaan ni Perpetua ang dahilan. Sumapit ang gabi, yun ang unang beses na magpapalipas siya ng gabi sa kumbento. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Perpetua dahil sa maalinsangang panahon. Bumangon siya at lumabas mula sa silid na kanilang tinutuluyan ni Gervasio. Ngunit kaagad siyang napatigil nang mapansin niya si Gervasio at si Father Pascual. Nasa gitna ang mga ito ng pasilyo na tila ba seryosong nag-uusap. Mababakas ang matinding galit sa mukha ng pare. Isang anyo na ngayon lamang niya
nakita. Maya-maya pa, may hinila silang sako at nagtungo sa altar. Doon hinawi nilang kortinang naroroon at tumambad kay Perpetua ang isang lihim na pinto. Napalunok siya dahil sa gulat. Habang pinagmamasdan ng magkapatid, napalingalinga muna bago tuluyang pumasok sa pintuang yun. Litong-lito si Perpetua sa kanyang nasaksihan. Oh, Perpetua, bakit wala kang kibo? May nais lang sana akong itanong sa'yo, Gervasio. Ano yun? May lihim ba na silid sa simbahang ito? Ha? Ano namang klaseng tanong yan? Siyempre wala. Sigurado ka? Perpetua, wala nga. At bakit naman magkakaroon ng lihim na silid ang simbahan na ito? Ganun ba? Teka nga, bakit bigla ka yata naging interesado? Wala naman. Naitanong ko lang. May napanood kasi akong pelikula. Merong lihim na silid, yung simbahan. Kung ano-ano kasing pinapanood mo eh. Bilisan mo na palang pagkain mo. Kailangan tulungan mo ako sa paggagapas ng damo. Ano? Oh, bakit ayaw mo? Aba, Perpetua, hindi naman pwedeng humilata ka na lang maghapon. Habang ako, nakabilad sa katirikan ng araw. Kaya kung gusto mong manatili dito, kailangan mo akong tulungan sa mga gawain ko. Hindi kaagad nakakibo si Perpetua. Tulala siyang nakatitig kay Gervasio. Ibang-iba na ito sa Gervasio na una niyang nakilala. Ngayon ay tila nagbago ng anyo nito. Hindi na sweet at maalaga. Palagi na itong pasigaw kung siya ay kausapin. Lumipas ang araw na yun. Pagod na pagod si Perpetua sa paggagapas ng damo at sa pagbubuhat ng baldi-balding tubig, pandilig sa mga halaman. Ngunit sa kabila ng lahat, ni minsan ay hindi siya tinulungan ni Gervasio. Sa halip, pinanood lamang siya nito na para bang wala siyang pakialam kung napapagod na ang dalaga. Uuwi na ako sa aming, Gervasio. Ano? At bakit ka uuwi? Hindi ba gusto mo na dito? Ibang-iba ka na. Hindi na ikaw ang dating Gervasio na minahal ko. Nakaranas ka lang ng kaunting hirap, nagrereklamo ka na. Konting hirap. Halos mawala na ako ng ulirat dahil sa pagod. Tinulungan mo man lang ba ako? O sige, kung gusto mong umalis, sige, hahayaan kita. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Kalayaan mo, kapalit ng kapatid mo. Ano? At anong kinalaman dito ni Catalina? Perpetua, hindi mo ba nahahalata? Si Catalina talagang gusto ko. Pero bida-bida ka. Kaya pinatulan kita para makalapit pa ako kay Catalina. Hayop ka? Napakabata pa ng kapatid ko. Tapos pinagnanasaan mo na? May sakit ka ba sa utak, ha? May sakit na sa utak ko, may sakit. Pero siyang gusto ko. Siyang mamahalin ko. At handa ako maghintay. Kung ganun, tama ang kapatid ko sa kutob niya sa'yo. Sana pala naniwala na lang ako sa kanya. Sana hindi ako naniwala sa'yo. Ano, Perpetua? Pumapayag ka ba sa kondisyon ko? Minsan ko nang nasaktan ng kapatid ko nang dahil sa'yo. Hindi ko na ulit hahayaang mangyari yun. Kaya hindi. Hindi ako papayag sa kondisyon mong pedopilya ka. Aalis na ako ngayon at babalik ako sa kapatid ko. Hindi ka aalis hanggat hindi ko nakukuha si Catalina. Ano ba? Kaya halika dito. Sumama ka sa akin! Bitiwan mo ako, Gervasio. Ano ba? Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka. Oras namang pumiglas ka ba? Ano ba? Bitiwan mo ako. Gervasio, ano ba?
Hindi ka maaaring umalis. Dito ka lang. Nasasaktan ako! Alis! Tama na, nasasaktan ako, Gervasio! Kulong! Dito ka lang. Dito ka lang. Itiwan mo na ako! Nasasaktan Bakit ka lang? Akin ka lang! Patuloy na hinila ni Gervasio si Perpetua. Bingis sa mga pakiusap ng dalaga, napakawalan siya. Hanggang sa makarating sila sa harap ng altar. Hinawi ni Gervasio ang nakatabing na kortina at tumambad ang isang luma at lihim na pinto. Binuksan ito ni Gervasio at nasilayan nilang kadiliman sa loob. Isinara niya ang pinto at gamit ang isang maliit na flashlight. Muling hinila si Perpetua pababa sa isang mahabang hagdanan. Sa dulo ng hagdanan, narating nila ang isang lugar na tila isang karsel. Sa gilid nito ay may malaking kadena na nakakabit sa magkabilang dulo ng pader. Nanlaki ang mga mata ni Perpetua dahil sa hilakbot nang makitang isang babae sa gitna ng mga kadena. Mahaba ang buhok at ang mga kuko at makikita sa kanyang katawan ang malalaki at itim na ugat na tila ba gumagapang sa balat nito. At nang itinaas ng babae ang kanyang ulo, sumalubong kay Perpetua ang matatalim at mamula-mulang mga mata nito. Hindi siya yung pagkain, inay. Inay? Aswang ang nanay mo? Oo, Perpetua. Aswang ang aming ina. Kung gano'n, aswang ka rin? Hindi kami aswang ni Kuya. Tanging si inay lang ang napasahan ng sumpa ng mga demonyong aswang. Kung gano'n, kayo ang bumibiktima sa mga tao sa baryong ito na nagkukubli kayo rito sa simbahan ng baryong tinago. Oo. Lahat sila binibiktima ni inay. Gusto mo bang malaman kung paano namatay ang iyong madrastang si Caridad? Binitag ko siya at ipinakain ko kay inay. Hindi ko naman kasalanan malandi siya eh. Siya ang unang lumapit sa akin. Hindi na tuloy ako nahirapang makahanap ng biktima. Hayop ka! Napakasama niyo! Akala ng mga tao mabubuti kayo. Yung pala, masasama kayong nilalang. Matalino ang kapatid ko, hindi ba? Sinong mag-aakala na ang isang pare ay may inang aswang? Napakahayop niyo! Mga demonyo kayo! Pakawalan mo ko rito, Gervasio! Uuwi na ako sa kapatid ko! Ano ba? Pakawalan mo ko! Hindi ka uuwi sa kapatid mo, Perpetua. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko siya rito. Para naman makita mo siya sa huling sandali ng buhay mo. Hindi! Huwag mong gagalawin ang kapatid ko, Gervasio! Itatali muna kita. Ano ba? Babalikan na lamang kita rito kapag nakuha ko na si Catalina. Hindi! Huwag! Parang awa mo na. Huwag mo sasaktan ang kapatid ko, Gervasio. Pakawalan mo ako rito. Gervasio, pakawalan mo ako. Parang awa mo na. Pakawalan mo ako! Halos mapugto ang lalamunan ni Perpetua sa kasisigaw. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Gervasio. Iniwan siya nito sa loob ng lihim na silid kasama ang aswang nitong ina na pilit na kumakawala sa mga kadena. Takot at matinding pagsisisi ang bumalot kay Perpetua habang nanginginig siya sa isang sulok. Pinagmamasdan ng nilalang na unti-unting nangangalit sa pagkakatali. Samantala, sa bahay ni Catalina, nakarinig siya ng pagkatok sa kanilang pintuan. Pinakiramdaman muna niya ang paligid.
bago dahan-dahang tumayo at binuksan ito. Sa pagbukas ng pinto, agad niyang naramdaman ang pamilyar at mabigat na presensya. Catalina? Gervasio? Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang ate ko? Yan nga ang dahilan kung bakit ako narito, Catalina. Bakit? May nangyari bang masama sa ate ko? Hindi naman malala ang lagay niya. Aksidente kasi siyang nahulog sa hagdanan. Ano? Nasaan siya? Nasa kumbento siya. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Nais kanyang makita, Catalina. Sige. Halika, bilisan natin. Sandali. Baka madapa ako. Yung tungkod ko. Nag-aalangan man si Catalina, naisip niya ang kanyang kapatid. Hindi niya ito kayang tiisin, kaya naman sumama siya kay Gervasio. Pagkarating nila sa kumbento, agad niyang hinanap si Perpetua. Subalit, tila bingi si Gervasio sa kanyang mga tanong. Sa halip na sumagot, ipinaghanda lamang siya nito ng pagkain. Doon nagsimulang magduda si Catalina, kaya tumaas ang kanyang boses sa inis at pag-aalala. Sabihin mo sa akin, nasaan ang kapatid ko? Siya ang ipinunta ko dito. Nasa silid ang kapatid mo, Catalina. Dadalhin din kita sa kanya. Sa ngayon, kumain ka muna. Hindi ako gutom. Ang gusto kong malaman ay kung nasaan ang kapatid ko. Catalina? Gervasio? Anong ibig sabihin nito? Father Pascual, hinahanap ko po ang kapatid ko dahil sabi ni Gervasio, nahulog daw si ate sa hagdan. Catalina, sandali lamang. Kakausapin ko lang si Gervasio. Dumito ka lang. Gervasio, sumunod ka sa akin. Walang nagawa si Gervasio kung hindi ang sumunod sa kanyang nakatatandang kapatid, kaya't iniwan nila si Catalina sa hapag. Pagkaalis ng magkapatid, hindi nagdalawang isip si Catalina na tumayo. Gamit ang kanyang tungkod, naglakad siya at pinakiramdaman ang paligid. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila ba may puwersang humihila sa kanya papasok ng simbahan. Sinundan niya ang tila isang sigaw na nagmumula sa kung saan. Maingat niyang kinapa ang lugar hanggang sa makapa niyang isang tela. Napagtanto niyang ito ay isang kurtina. Marahan niya itong hinawi. Subalit, nakapa niyang isang padlock. Lihim siyang napamura. Nasa ganoong estado siya nang maabutan siya ni Father Pascual at Gervasio. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Nagtataka kung paano siya napadpad sa harap ng altar. Nandito ba sa lihim na silid na ito ang ate ko? Sumagot kayo. Father Pascual, anong ginawa niyo sa ate ko? Gervasio, dalhin mo siya sa kinaroroonan ni Perpetua. Pero kuya, Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka sana nagpadala sa emosyon mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kaya sige na. Dadalhin natin siya kay Perpetua. Anong ginawa niyo sa ate ko? Malalaman mo rin, Catalina. Sa ngayon, sumunod ka sa amin. Siguraduhin niyo lang na wala kayong ginawang masama sa ate ko. Buong tapang na sumama si Catalina sa magkapatid na sina Father Pascual at Gervasio. Malayo pa lamang ay naririnig na nilang sigaw ni Perpetua. Kasabay ng paglalangis ng mutyang suot ni Catalina, hudyat na may aswang sa paligid. Habang sila'y papalapit ng papalapit, lalo pang lumalakas ang paglalangis ng mutya. Sinyalis na mas malapit ng nilalang ng dilim. Oh, Diyos ko! Catalina! Ate!
Nandito ako, Catalina! Kapatid ko, patawarin mo ko. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Ate! Ate! Huwag mong sisihin ang sarili mo, ate. Huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Hindi ka na uuwi, mahal ko. Dito ka na sa akin. Nahihibang ka na talaga, Gervasio. Bata pa si Catalina. Ilang taon na rin lang naman ang hihintayin ko, kuya. Hindi ako sasama sa'yo. Uuwi na kami ng ate ko. Patawad, Catalina. Pero hindi na kayo pwedeng umalis. Nalaman na ng kapatid mo ang tungkol sa aming ina. Matagal na panahon namin itong itinago at mawawalan nyo ng saysay kung patatakasin namin kayo. Ibig sabihin, ang iyong inang pumapatay ng mga tao dito sa baryo at hinahayaan niyo lang siya? Oo. Dahil yun lang ang paraan upang mabuhay siya, Catalina. Paano naman po ang buhay ng iba, Father? Ang pamilyang naulila dahil sa kasakiman niyo. Ang aking ama. Kayo rin ba ang dahilan ng pagkamatay niya? Oo. Pinatay siya ni inay. Dahil sagabal siya sa amin. Hindi ko kayo mapapatawad sa mga kasalanang ginawa niyo! Catalina! Anong gagawin mo? Sa nagngangalit na tinig, itinaas ni Catalina ang hawak niyang anting-anting at mula doon ay may kinuhang katas at isinaboy ito ng dalagita sa direksyon ng nakataling ina ni Father Pascual at Gervasio. Dahilan upang mamilipit ito sa sakit at humihiyaw. Hindi kaagad nakakilos ang magkapatid. Hindi makapaniwala na magagawa yun ng isang bulag na katulad ni Catalina. Pakawalan mo si Inay Gervasio upang malabanan niya si Catalina. Oo, kuya. Hindi! Ang sama niyo! Papatayin niyo talaga ang kapatid ko! Kailangan kong makawala sa pagkakatali sa akin upang matulungan si Catalina. Hindi! Tuluyan na nilang napakawala ni Gervasio ang kanilang ina at susugurin nito si Catalina. Hindi! Catalina! Halos man lumos sa hilakbot si Perpetua nang makita ang aswang, ang ina ni na Father Pascual at Gervasio. Nasusugod kay Catalina, ngunit ganoon na lamang ang kanilang pagkamangha nang biglang itaas ni Catalina ang kanyang benditadong tungkod. Para bang biglang nagliwanag ang buong madilim na silid na kinaroroonan nila. Matatag na tinindigan ni Catalina ang kanyang pwesto at mahinahong bumigkas ng isang sinaunang orasyon. Laking gulat ng lahat nang biglang tumigil ang aswang na tila nagdadalawang isip. Hindi malaman kung susugod o aatras. Parang may humahawak sa kanya mula sa hindi nakikitang puwersa. Sa ngalan ng kataas-taasang Diyos, naway hipuin ka ng banal na apoy. Mangyari ang aking kalooban sa pamamagitan ng banal na liwanag. Huminto ka! Halimaw ng dilim! Bumalik ka sa kailaliman! Hindi! Inay! Kuya, si inay! Namimilipit siya at ang kanyang mga balat unti-unting nasusunog. Sa liwanag ng Diyos, inuutusan kita! Humina ka! Espiritu ng kadiliman! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sa liwanag ng katotohanan at lakas ng kabanalan, igabos ang iyong katawan, baliin ang iyong kalooban. Tumakas ka ngayon, nilalang ng kapahamakan, sapagkat lalamunin ka ng liwanag ng walang hanggan! Hindi! Inay! Anong ginawa mo? Sinunog mo ang aming ina! Nararapat lamang siyang bumalik sa kadiliman
Father Pascual. Alam mo yan. Walang hiya ka! Wala kang alam sa sakripisyong ginawa sa amin ng aming ina. Sinalo niya ang sumpa para sa aming magkapatid. Tapos pinatay mo lang siya! Pinatay niyo rin ang aming ama. Pinagkatiwalaan ka niya dahil ang buong akala niya alagad ka ng Diyos. Pero ginamit mo lang pala siya para ikubli ang iyong kasamaan, Father! Nagawa namin yon dahil sa pagmamahal namin sa aming ina. Pwes, itinama lang ng kapatid ko ang mga kasamaan ninyo. Catalina, nakawala na ako sa pagkakatali ko. Halika na, umalis na tayo rito. Oo, ate. Sa akala niyo ba, hahayaan pa namin kayong makatakas matapos ang ginawa ninyo sa aming ina? Hulihin sila, Gervasio! Catalina, takbo! Oo, ate. Habulin natin sila! Gervasio! Huwag nating hayaang makatakas ang magkapatid na yan! Oo, kuya! Sige, Kumapit ka lang sa kamay ko. tumakbo kayo! Wala na kayong ibang mabubuntahan pa! Catalina, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa akin! Opo, Bilis! Opo. Mabilis na tumakbo ang magkapatid habang hinahabol sila ni Father Pascual at Gervasio. Walang habas nilang inakyat ang hagdanan upang makatakas muli sa lihim na silid. Ngunit maya-maya pa, naramdaman ni Perpetua na may humihila sa kanyang paa sa likuran. Bitiwan mo ako! Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi kayo makakatakas, Perpetua! Isusunod namin kayo kay inay! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa kanya! Kayo ang magbabayad! Mga halimaw! Bitiwan mo sabi ang pa ako! Ate! Mauna ka na sa labas, Catalina! Humingi ka ng tulong sa taong bayan! Bilis! Opo, ate. Wala mang paningin si Catalina. Malakas ang kanyang pakiramdam. Kinapa niyang pintuan palabas ng lihim na silid habang naririnig pa niya ang pakikipagbuno ng kanyang kapatid kay Gervasio. Tumakbo siya ng matulin, hindi alintana kung may pader ba siyang mababangga o wala. Ang tanging nasa isip niya lang ay makahanap ng tulong. Laking gulat at takot niya nang may mabangga siyang isang tao. Maya-maya pa ay nagsalita ito at agad niyang nakilalang tinig, si Kapitan Mario. Kaagad siyang tinanong ng kapitan kung anong nangyayari. Swerte ni Catalina dahil dumaan sa simbahan si Kapitan Mario habang nagroronda upang kausapin sana si Father Pascual. Paalis na sana ito nang makita si Catalina na tumatakbo. Walang pag-aalinlangang ipinagtapat ni Catalina ang buong pangyayari. Nag-apoy sa galit ang mga mata ni Kapitan Mario. Kaagad niyang tinawag ang mga tanod upang pasukin ang simbahan. Sa kanilang pagdating sa lihim na silid, naabutan nila sina Gervasio at Father Pascual na itinatali si Perpetua. Ano ba? Pakawalan niyo kami! Wala kaming kasalanan! Hawak ka yung mabuti nga. Huwag mo ka kakawin. Pasok mo ka. Huwag pumiglas! Naku mo! Sumama ko sa amin! Labag sa Diyos ang ginagawa ninyong ito. Pare ako ng baryong ito. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Magbabayad kayo! Perpetua! At ikaw, Catalina, sa oras na makalaya ko dito, hahanapin kita. Yon ay kung makakalaya ka pang hayop ka. Manloloko. Mas aswang ka pa kesa sa nanay mong aswang. Ate, umuwi na tayo. Nakuna na tayo ng statement ng mga pulis. Gusto ko nang umuwi. Sige, uuwi na tayo. Patawarin mo ako, Catalina. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Wala na yun, ate. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, makapagsimula tayong muli. Huwag kang mag-alala. Tutulong na ako sa panggagamot sa mga tao, Catalina. Talaga, ate? Tsak na matutuwa ang mga taga-baryo tinago sa atin, ate. Umuwi ang magkapatid sa kanilang bahay at marami ang mga taga-baryo na naghihintay sa kanilang pag-uwi.
Malaking pasasalamat ng mga ito kay Catalina dahil sa kanyang ginawa ang pagpapatumba sa aswang sa kanilang baryo at ang pagkahuli sa magkapatid. Ngayon, naiintindihan ko na masaya pala talaga ang nakakatulong sa kapwa. Kaya naman pala hindi mo maiwan-iwan ito. Ganun rin si Itay. Masaya ako, ate. Dahil sa wakas, unti-unti mo nang niyayakap ang ating panata. Dahil yun sa'yo, Catalina. Dahil sa'yo, namulat ako na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa isang lalaking hindi ka kayang pahalagahan. Hindi kita iiwan, ate. Sabay nating aalagaan ang bata na ipinagbubuntis mo. Maraming salamat, Catalina. Tunay na napakabusilak ng iyong puso. Matapos mahuli sina Gervasio at Father Pascual, ikinulong ang mga ito. Samantalang si Catalina naman, dahil sa kanyang tapang at kakayahan, ay tinawag na ang batang bulaga na albularyo na nagpatumba ng aswang. Ganito siya kinikilala ng mga taga-Baryo Tinago. Hindi na rin nag-asawa pa si Perpetua. Ibinuhos niya ang buong atensyon niya sa kanyang anak at sa pagtulong sa kanyang kapatid na si Catalina.